Amuraw na kakausapin natin yun. Para wala na. Naku! Po, halimbawa, miyembro ako ng MILF, lalo na po, halimbawa, miyembro ako ng Suicide Bomber, naku, hindi ko papayag basta gano'n. Ay, lulusog ako sa apalit. Address punong-puno. Saan, kapatid na Ramil? Diyan sa Apalit. Opo. San Vicente, Apalit, Pampanga. ADB Convention Center, San Vicente, Apalit, Pampanga. Puntahan nyo ron. Sa ibang lugar, nagpupunta ito, kapatid. Ito punong nagpapakilala Diyos. Opo. Na, meron ba kayo alam? Balita natin kapatid na Ramil, ano? Ito confirm Oo. Nagpupunta ito dyan sa Libertad. Libertad, Pasay? Pasay. Doon sa Convention Center nila ron, o sa Coordinating Center. At dyan sa Maharlika, natatandaan nyo dyan sa Taguig. Oo. Lagi ho dyan yung puno, once a week o twice a week minsan, doon ho sa isang apartment dyan po sa Signal Village. Pero balita ko, ito punong nagpapakilala Diyos. Pupunta rin sa Mindanao. Nako, abangan nyo na at nagpupunta ho yan sa Mindanao. Teka, Pero, ano ba? hindi mga aeroplano Marco. Alam nyo na kung saan yan. Marco yan, abangan nyo sa pier. Opo. Papayag yan. Ako ang miyembro ngayon ng Apusaya. Opo. Halimbawa, miyembro ako ng MILF. Lalo na po, halimbawa, miyembro ako ng Suicide Bomber. Naku, hindi ko papayag basta gano'n. Ay, lulusog ako sa apalit. Sa ibang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay si nasa Dubai. Pero madali, sapagat ang programang ito nakakarating po dyan sa Dubai. Ano po? Si Mr. Soriano, pag-alagala dyan, sapagat meron siyang mga tinatawag na grand pulong, anytime, pwedeng magbalik yan. Airport ang bababaan yan. Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sakyan niya, si kapatid na Amuraw na kakausapin natin yon. Namin ay kay Mr. Soriano, peace be with you. Ano? Rest in peace. Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? Eto, pakinggan natin kung bakit. Sino nagsasabi? Ang pag-asa'y ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-asa'y ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-asa'y ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asa'y ka ng bayan, walang totoo yan. Pag ako naging presidente! Di ba makapalang hapog nito magkakabargadan to? So, isa na ho kayo. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson ng Pag-asa, wala kay Ginoong Di Venecia, wala kay Fernando Po Jr. Ang Pag-asa raw pala nado sa brother nila. Sino nagsasabi? Ang pag-asa'y ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-asa'y ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-asa'y ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asa'y ka ng bayan, walang totoo yan. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni kanina eh, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? Eto, pakinggan natin kung bakit. Sino nagsasabi? Ang pag-asa'y ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-asa'y ka ng bayan, sino? Si Di Venecia.
Ang pag-asa'y kanang bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asa'y kanang bayan, walang totoo riyan. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson. Ang tagal na eh. Wala kay Ginoong Divinesia. Wala kay Tagal na natin eh. Junior. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayo pinapaasa eh. Pag ako naging presidente, sabi ni ganire, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo ang panig na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Kung talagang lalaki kayo, lumabas ka Manalo, hinahamon kita, patutulayan ko. Eto mga kapatid, pakinggan nyo, hinahamon ko si Iranyo Manalo o si Eduardo Manalo. Patunayan niya ang iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo, tinatak ng tatay niya, totoo. Patutunayan ko sa demonyo ang iglesia yan, ayon sa Biblia. Eto. Para matigil na ito, paninira laban sa kapwa-tao ng mga ministro ni Manalo, haharapin ko kayo sa isang national television. Magbabayad ako ng share, magbayad kayo ng share. Eto, pag hindi ko ginawa ito mga kapatid, pag pumayag sila at hindi ko ginawa, layasan ninyo ang samahan ito. Hindi sa Diyos ito. Yan ang garansya ko sa inyo. Pagka nangahas si Eranio Manalo na lumitaw, tapos ako umatras, wag na kayong babalik dito. Hindi totoo ito. Pero, hanggang hindi lumalabas si Manalo, napatutunayan ko, yung bintang ninyo ako'y alanganin. Kayong lahat mula sa puno hanggang sa huli, puro alanganin. Alanganin. Mula sa puno ng iglesia ni Manalo hanggang sa lahat ng kanyang ministro. Pag hindi kayo lumitaw, tawag niyo sa akin na alanganin, babalik ko sa inyo, kayo ang mga alanganin at binabae. Yan ang masasabi ko. Hanggang dito, maraming salamat. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano, sandali ha, may hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalatin ka nga, sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Alam kong ito ba masyado tungkol sa tubo.